Ang pamilya namin ay nakahukay ng isang ilog sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito mayroong hindi nauubos na malinis na tubig. Mayroon pa itong isdang hindi maubos-ubos. Ang iba ay kailangang maghigpit ng sinturon para lang mabuhay. Pero kami, halos magsawa na sa kakain ng karne sa bawat kainan. Sa dati kong buhay, hindi ko natiis na makitang naghihirap ang buong nayon. Sinabi ko sa mga residente ang tungkol sa ilog sa ilalim ng lupa. Pero sinong mag-aakala na ninakaw ng lahat ang mga gamit sa bahay namin? Pati na rin ang mismong bahay. Ang leader na lang ng nayon ang hindi nakatiis sa sitwasyon namin. Ngunit pagkatapos ng tagtuyot, isang malakas na pagulan ng nyebe naman ang sumunod. Sa huli, sunod-sunod na namatay ang aming pamilya sa gitna ng matinding lamig. Nang muli akong magmulat ng mata, bumalik ako sa taong 75 bago pa matuklasan ang ilog sa ilalim ng lupa. Kagagaling ko lang sa pagkatulala, nang makita ko sa tabi ng balon. Si Zhou Yuancheng na hawak-hawak ang isang pala. Pasama ang tingin sa tatay kong si Luo Wanshan. Bitak-bitak ang tuyong lupa. Nakakahilo ang sikat ng araw. Amoy alikabok ang hangin. Nagtatalo ang tatay ko at si Zhou Yuancheng sa tabi ng balon. Galit si Zhou Yuancheng dahil kumuha raw ng sobrang isang balde ng tubig ang tatay ko. Nananlamang daw sa yaman ng publiko. Itinaas niya ang pala para ihampas sa kanya. Umabog ang dibdib ko. Sa dati kong buhay, dito mismo nakipag-away ang tatay ko kay Zhou Yuancheng. At sa huli, binugbog siya hanggang sa mamatay. Tay, ingat, tumakbo ako para harangan si tatay. Isang malakas na array, ang narinig. Ang hawakan ng pala ni Zhou Yuancheng ay tumama mismo sa batok ko. Sa sobrang sakit, nagdilim ang paningin ko. At sinamantala ko ang pagbagsak sa lupa para magkunwaring patay. Natigilan si Zhou Yuancheng sa takot. Kumalansing na nahulog sa lupa ang hawak niyang pala. Natulala rin ang tatay kong si Luo Wanshan. Nang makita niyang nakahandusay ako sa lupa at hindi gumagalaw, binitawan niya pati ang balde ng tubig. Namumula ang mga mata niyang sumigaw. Zingsheng, huwag mong takutin si tatay. Wala na siyang pakialam na makipag-away pa kay Zhou Yuancheng. Agad niya akong ipinasan at tumakbo pa uwi. Nagmamadaling tumakbo si Itay habang pasan-pasan ako. Ramdam na ramdam ko ang likod niyang basang-basa ng pawis. Narinig ko pa siyang palihim na nagpupunas ng luha. Pero sa halip, napanatag ang loob ko. Sa buhay na to, buhay pa si Itay. Hindi pa nawawala ang dalawa kong nakababatang kapatid na babae. May oras pa para itama ang lahat. Pag-uwi sa bahay, kalalagay pa lang sa akin ni Itay sa kama. Agad akong damilat. Si Inay, si Li Shufang, ay nagpupunas ng luha at lalabas na sana para maghanap ng doktor. Nang makita niyang gising na ako, sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang hawak na palanggana. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Hinawakan ko ang kamay ni Itay, at hinayla ko si Inay papasok sa silid. Mabilis kong isinara at nilock ang pinto. Itay, Inay, saka na natin problemayan yung pamilya Joe. Ngayon, mayroon akong isang bagay na makakapag-angat sa buong pamilya natin. Isang kayamanan na ipapakita ko sa inyo. Pag-ulong kong sinabi, itinuro ko ang direksyon ng bodega sa ilalim ng lupa, Tay. Kaysa araw-araw tayong tumakbo ng napakalayo para pumunta doon sa natutuyo ng kanal para makipag-agawan ng tubig. Bakit hindi na lang tayo maghukay ng sarili nating balon? Pag-ulong kong sabi sa kanila. Nakabalot pa sa noo ko ang telang may tumatagas na dugo, kaya nakakatakot ang itsura ko. Si Luo Wanshan ay nakaupo sa may pintuan at humihit-hit ng kanyang tabako. Nang marinig niya yon, muntik nang malaglag ang pipa niya sa sahig. Umiling-iling siya at nagsabing, Zhengxing, anak, baka naman nalilito ka lang dahil sa nangyari sa'yo. Tatindi ng tagtuyot, bitak-bitak na ang lupa ng 3 pulgada. Pati yung mga lumang balon dito sa baryo, natuyo na. Saan naman tayo maghuhukay para makakuha ng tubig? Kailangan nating kumuha ng magaling na maghuhukay ng balon. Kailangan pa nating bumili ng mga ladrilyo at bato. Halos hindi na nga tayo makakain ng sapat. Saan tayo kukuha ng perang panggastos para dyan? Napapadyak ako sa pag-aalala. Lumapit ako sa tenga niya at buamulong. Tay, maniwala ka sa akin. Noong nakaraang araw, doon sa likod ng bodega, napansin kong mamasa-masa ang lupa roon. Siguradong may pinagmumulan ng tubig sa ilalim noon. Mukhang magtatagal pa ng matagal ang tagtuyot na ito. Kung maghihintay pa tayo, siguradong may mamamatay sa gutom sa baryo. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang mamatay. Habang sinasabi ko yun, hindi ko na malayang napalakas na pala ang boses ko. Narinig ni Nanay Li Shufang ang ingay. Kaya nagmamadali siyang tumakbo mula sa kusina. Akala niya nag-aaway kaming dalawa. Nang maintindihan niyang gusto kong maghukay ng balon, nakakagulat na siya pa ang unang-unang sumang-ayon. Sinabayan na rin ni Shufang ang pagkumbinsi kay Lao Luo. Tama ang sinasabi ng anak natin. Buhay ang katumbas ng tubig. Kung makakahanap talaga tayo ng tubig, mabubuhay ang pamilya natin. Ayaw tayong pag-igiban ng mga hayop na yun sa pamilya Joe. Kaya maghuhukay tayo ng sarili nating tubig. May paninindigan din talagang tao itong si Luo Wanshan. Pagkarinig niya noon, bigla niyang pinatay ang upos ng sigarilyo niya. At nagngangalit ang mga ngiping pumayag. Pero habang tinitingnan niya ang sugat sa ulo ko, namula na naman ang mga mata niya. Pag-ulong niyang sinabi na masyadong mabigat ang kamay ng gagong si Zhou Yuancheng. Hindi pwedeng palampasin na lang to. Sa tuwing nababanggit ang pamilya Joe, kumukulo agad ang dugo ko. Sa nakaraang buhay ko, ginamit ng pamilya Joe na yan ang kanilang dami at kapangyarihan. Para kami ng lupain at bahay namin. At sa huli, dahil sa kanila, namatay sa ginaw ang nanay at tatay ko. Kahit na hindi pa nangyayari ang mga bagay na yun ngayon, naitanim na ang ugat ng pagkamuhi. Maraming lalaki sa pamilya Joe. Kung sisibayan namin sila sa dahas, siguradong dehado ang tatay ko.
Pero hindi ibig sabihin noon na hindi muna ako maniningil ng interes sa kanila. Noong hapunan, humigop lang ang buong pamilya ng malabnaw na sabaw ng kalabasan na halos tubig na lang. Pinatulog ko na ng maaga ang dalawa kong kapatid na babae. Dinala ko sina nanay at tatay sa likurang bahagi ng bahay. Itinulak namin ang mabigat na kahoy na kama sa sulok. Lumitaw ang trapdoor na papunta sa cellar sa ilalim, na karaniwang pinagtataguan namin ng kamote. Tay, dito po kayo magsimulang maghukay pababa. Maganda ang feng shui ng lugar na to sa tingin ko. Siguradong may kakaiba rito, sabi ko sabay turo sa isang sulok ng imbakan sa ilalim ng lupa. Hindi na umimik pa si Luo Wanshon. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit. Kinuha agad ang asarol at nagsimula ng magtrabaho. Magaling siyang magtrabaho. Puro litid at laman ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, nakahukay na siya ng isang malaking banta ng lupa. Hindi rin naman nakatunganga si Li Shufang. Hawak ang isang lampara, nagbibigay siya ng ilaw sa bunganga ng hukay. Paminsan-minsan, inaabutan niya ito ng tuwalya para pampiunas ng pawis. Ang mga nahukay na lupa, isa-isa naming binuhat palabas gamit ang mga basket, at ibinunton sa paanan ng pader sa likod bahay. Sa bandang huli, pwedeng gawing pataba ang lupang ito. Tamang-tama para pagtaniman ng gulay. Ganoon lang ang buong pamilya. Lihim na nagtrabaho sa ilalim ng kama sa halos buong magdamag. Nagpahinga lang kami noong parang mababaklas na ang mga buto namin sa pagod. Kinabukasan, madaling araw. Umalis na ako ng bahay bago pa man sumikat ang araw. Bago ako umalis, pinagbilinan ko si tatay. Pagpunta mo sa trabaho, hanapin mo muna ang puno ng baryo at magreklamo ka. Sabihin mo lang na muntik na akong patayin sa bugbog ni Zhou Yuancheng. Hayaan mo na ang iba pa. Pupunta ako sa bayan para may asikasuhin. Labis na nag-alala si Luo Wanshon. Pero kailangan niyang pumunta para magtrabaho sa patubig. Ito ay sapilitang gawain na iniatas ng grupo sa produksyon. Bawat pamilya ay kailangang magpadala ng kinatawan. Pagdating niya sa lugar ng patubig, hinanap niya muna ang puno ng baryo na si Jozin. Itong si Jozin ay tiyuhin mismo ni Zhou Yuancheng. Nakatungko ito sa isang bato habang umiinom ng tubig. Matapos pakinggan ni Jozin ang sinabi ng tatay ko, hindi man lang niya inangat ang tingin. Dahan-dahan siyang nagsalita, Wanshon, hindi naman ito kasalanan lahat ni Yuancheng. Ang anak mo, sa mobra ng isang karga ng tubig ang kinuha. Ang lalamang yan sa komunidad. Pinapanatili lang ni Yuancheng ang pagiging patas. Nanginginig sa galit ang buong katawan ng tatay ko. Kaso, siya ang puno ng baryo. Kaya nagtimpi na lang siya at nagsalita. Para yan sa pamilya ni Lolo Wang. Hindi para sa sarili ko. Naiinip na iwinagayway ni Jozin ang kanyang kamay. Sige na. Magtrabaho ka na. Huwag mong abalahin ang trabaho. Alam ng tatay ko na pinoprotektahan lang ng matandang tusong yun ang kamag-anak niya. Kaya pinigilan na lang niya ang galit at nagbuhat na lang ng mga bato. Samantala, ako naman, dumiretso sa bahay ni Lolo Wang sa silangang bahagi ng nayon. Si Lolo Wang ang kaisa-isang veterano sa aming nayon. Noong kabataan niya, lumaban siya sa mga Hapon at naputulan ng isang binti. Buwan-buwan siyang binibigyan ng sustento ng gobyerno. Sa aming nayon, mas may bigat ang salita niya kaysa sa kapitan. Pagpasok ko pa lang sa pinto, lumuhad agad ako sa harap ni Lolo Wang. Habang umiiyak, itinuro ko ang sugat sa ulo ko at sinabing, Lolo Wang. Hindi lang po inagaw ni Zhou Yuancheng ang tubig ninyo. Minura ka pa niya at sinabing mamamatay ka raw ng walang lahi. Tinulungan ko po kayong magdala ng tubig. Pero kumuha siya ng isang pamalong sinlaki ng mangkok ang kapal. At muntik na niya akong patayin. Tingnan niyo po itong sugat ko. Mainitan ang ulo ni Lolo Wang. Nang marinig niya yun, sa sobrang galit ay malakas niyang ipinukpok ang kanyang tungkod. Ang walang hiyang yun, sumusobra na siya. Sinamantala ko ang pagkakataon at humiram ako ng isang carrot ilya. Isinakay ko si Lolo Wang at pumunta kami sa dalawang lugar. Si Wang San ay malayong pamangkin ni Lolo Wang. Pagkakita ko sa kanya, sumigaw ako, Commander Wang. Grabe na to, gusto akong patayin ni Zhou Yuancheng. Nanggugulo siya, sinisira niya ang pangalan ng ating komunidad. Nang makita ni Wang San ang itsura ni Lolo Wang na parang papatay ng tao. Natakot siya at agad na nagsalita. Talaga, may ganyang pangyayari. Kung totoo yan, huhulihin ko agad siya at dadalhin sa bayan. Pagkatapos, isinakay ko ulit si Lolo Wang at dumiretso kami sa munisipyo. Palaki ang respeto ng mga taga-munisipyo sa mga veterano. Nang mabalitaan nilang naapi ang isang bayani ng digmaan, agad silang nagpadala ng 2 opisyal para sumama sa akin pabalik sa nayon upang mag-imbestiga. Nang makita ni Jozin ang mga taong galing sa munisipyo, natulala siya ng husto. Biglang nawala ang kayabangan niya bilang kapitan ng baryo. Yuko siyang nanguna sa paglalakad. Naghahari-harian pa si Zhou Yuancheng sa dam. Direkta siyang kinuha ng pinuno ng milisya na si Wang San. Ipinatamba sa lupa at sinampal ng 2 beses. Apelyidong Luo, tinraidor mo ako. Sigaw ng sigaw si Zhou Yuancheng na halos mapaus. Nagpupumiglas na parang sinasapian. Ngumisi lang ako ng malamig at hindi ko siya pinansin. Seryosong-seryoso ang mukha ng opisyal mula sa bayan. At napakatigas kung magsalita, agad niya itong ipinadakip sa mga milisya. Sinabing iimbestigahan muna ng maigi bago hatulan. Agad nalaman ni Zhou Yuancheng na laglag na siya. Bagsak sa kamay ko, ang taong lagi niyang minamaliit. Sakto namang dumating ang kapatid ni Zhou Yuancheng na si Zhou Yuanjia. Nang makita niyang dinadakip ang kuya niya, sumugod siya sa akin, si Luo Jing, na nag-aapoy sa galit ang mga mata. Maghintay ka lang, dudurugin kita ngayon. Mabilis akong pumunta sa likod ni Tatang Wang. Malamig na sinabi, ano, gusto mo ring sumama sa bayan para samahan ang kuya mo? Sakto, para maging 2 kayong mamamatay tao.
Nangingitim sa galit ang mukha ni Zhou Yuanjia. Pero dahil sa dami ng mga taong nakapaligid, natigilan siya at hindi nagtangkang gumalaw. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin lang akong umalis. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, ikinwento ko ang nangyari kina Itay at Inay. Halos hindi na maisara ni Luo Wanshan ang kanyang bibig sa sobrang tuwa. Walang tigil ang papuri niya sa akin at sinabing may mararating ako sa buhay. Para magdiwang, sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay si Inay sa sabaw ng kalabasa, ng isang dakot ng mamahaling bigas. Kumalat ang halimuyak sa buong kabahayan. Pagkatapos kumain, pinabantay ko sa labas ang kapatid kong si Luo Hongmei. Isinama ko sina Itay at Inay at muli kaming pumasok sa hukay sa ilalim ng kama. Pagsapit ng ikatlong gabi, nang ibaon ni Itay ang pala, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na crack. Gumuho ang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Isang malamig na ihip ng hangin ang biglang nanggaling doon sa napakadilim na butas. May dala yung hangin na amoy tubig na matagal nang hindi nararamdaman. Nakakaginhawa sa buong katawan kapag nalalanghap. Ay, bamutis na. Dali, dalhin niyo rito ang sulo. Mahinang sigaw ko dahil sa tuwa. Nanginginig ang mga kamay ni tatay. Sinindihan niya ang dalawang sulo. Bumaba kami sa hagdan. Isa pala itong malaking natural na kuweba. Sa itaas, puro mga kakaibang stalactite. Kumikinang-kinang. Hindi pa kami nakakadalawang hakbang. Narinig na namin ang lagaslas ng umaagos na tubig. Pagliko namin sa isang pader na bato, napatulala ang buong pamilya namin sa aming nakita. Isa itong ilog sa ilalim ng lupa, mga 5 hanggang 6 na metro ang lapad. Napakalinaw ng tubig, kitang-kita mo ang mga maliliit na bato sa ilalim. Sa liwanag mula sa sulo, puno ng tilamsik ng tubig ang ibabaw ng ilog. Tay, tingnan niyo yung mga hito, sigaw ko, habang tinuturo ang mababaw na bahagi sa tabi ng pampang. Ang iitim at tataba ng mga hito, yung pinakamalaki, baka mahigit 10 kilo pa. Nagsisiksikan sa pampang, pinag-aagawan ng sustansya mula sa putik. Diretsyong napaluhod sa tabi ng ilog si tatay, si Luo Wanshan. Sumalok siya ng tubig gamit ang mga kamay at inilagok ito sa kanyang bibig. Umiiyak siya habang umiinom tubig na dumadaloy. Matamis din inag din tayo ng Diyos. Ligtas na ang pamilya natin. Si Li Shufang, lalo pang napaiyak sa sobrang emosyon. Habang nakatingin sa napakaraming isda, walang tigil ang bibig sa pagbigkas ng, salamat sa mga biyaya. Alam kong hindi lang ito basta tubig na pansagip buhay, kundi ito ang pinakamahalagang yaman sa panahon ngayon. Napakaluwang sa loob ng kuweba. Halos buong gabi kaming naglibot sa loob. Napakalamig, parang nasa loob ka ng imbakan ng yelo. Puro amoy ng halumigmig ang hangin sa paligid. Ibang-iba talaga kumpara sa tuyong-tuyo na lupa sa labas, para itong ibang mundo. Hanggang sa malapit nang maubos ang sindi ng sulo. Saka lang kami umakyat pabalik sa ibabaw ng may panghihinayang. Sinara naming mabuti ang takip ng lagusan. At ibinalik ang kamang gawa sa kahoy sa dati nitong pwesto. Nakaupo sina tatay at nanay sa ilalim ng ilaw ng gasera. Habol ang hininga sa sobrang kagalakan. Hininaan ko ang boses ko at seryosong sinabi, Tay, Nay. Itong bagay na to, kahit ibaon natin sa hukay, hinding-hindi dapat malaman ng ibang tao. Kapag kumalat to, masisira ang buhay ng pamilya natin. Humitit ng malalim si Luo Wanshan mula sa kanyang kwako. Tumango siya at sinabi, alam ko. Hindi dapat ipinagmamayabang ang yaman. Ang tubig ay ginto. Bukas, papataasin ko agad ang pader sa likod bahay. Tapos lalagyan ko ng mga bubog sa ibabaw. Para hindi makaakyat ang pamilya Zhou. Sabi rin ni Li Shufang. Bukas, hahanapin ko yung mga tinabi ko. Noong nakaraang taon na buto ng pechay. Pag may tubig na, makakapagtanim na tayo ng gulay sa likod bahay natin. Mag-aalaga pa tayo ng ilang manok. Pera na rin ang mga itlog, naku. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa aming pamilya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa patubig, kahit mapula ang mga mata ni na tatay at nanay, punong-puno naman sila ng sigla. Paging ang tingin nila sa mga tao ay may kumpiyansa na. Pagsapit ng dapit hapon, maaga akong pumuslit pa uwi. Naghanap ako ng isang lumang lambat. Hinintay kong tuluyang dumilim. Palihim kaming pumasok ni tatay sa kuweba. Sa loob pala ng kuweba ay may iilang mga siwang. Nakakapasok ang kaunting liwanag, sapat para malabo naming maaninag ang hugis ng ilog sa ilalim ng lupa. Sa makipot na bahagi ng ilog, gumawa kami ng harang gamit ang malalaking bato. Nag-iwan lang kami ng butas para sa lambat. Pagkatapos, kumuha si tatay ng isang pamalong kahoy at ginulo ng malakas ng tubig. Para itaboy ang mga isda papunta sa lambat. Biglang nagwala ang mga isda sa tubig. Walang tigil sa pagbangga sa lambat ang kawan ng isda. Untik na akong mahayla sa tubig sa sobrang lakas ng puwersa. Bilis. Hila na ang lambat. Bilis. Namamaos na ang boses ni tatay sa sobrang saya. Nang iangat namin at tingnan. Puno ang lambat ng mga naglululundag na hito. Marami ring matataba at malalaking dalag. At yung pinakamalaking hito, siguro'y may 15 o 16 na KT. Pumapadyak-padyak sa lupa at malakas ang lagapak. Sa isang huli lang na to, sigurado akong may bigat itong 50 gin. Habang tinitingnan ni Luo Wanshan ang mga isda, halos lumuwa na ang mga mata niya. Ay itong isang huli lang, sapat na para sa pamilya natin sa loob ng kalahating buwan. Sinabihan ko siyang ibuhos muna ang isda sa pampang. Sa isang maliit na natural na hukay na may tubig. Ang hukay na iyon ay konektado sa ilog sa ilalim ng lupa. Buhay ang tubig, kaya hindi mamamatay ang mga isda. Kung ganito ang gagawin nating pag-iipon, hindi magtatagal, makakaipon tayo ng libu-libong gin ng isda sa hukay na ito. Nang makapasok ng palihim si nanay pagkatapos ng trabaho niya sa bukid. At nakita ang nagsisisikang isda sa hukay.
Natulala siya ng husto. Diyos ko po, para tayong nakahukay ng kayamanan. Dahil hindi kami pwedeng magluto ng isda sa nayon. Dahil baka kumalat ang amoy at mapahamak pa kami. Ang ginawa ni nanay ay palihim siyang kumuha sa bahay. At nagdala ng maliit na kaldero, mga mangkok at kubyertos. Ginamit niya ang tubig mula sa ilog sa ilalim ng lupa. At nag-set up ng paglulutuan sa loob ng kuweba. At nagluto ng isang kalderong sabaw ng hito na kulay gatas. Walang masyadong inilagay na sangkap. Isang dakot lang ng magaspang na asin ang isinaboy niya. Pero yung bango at linamnam, nakakaiyak sa sarap. Sa panahon ng tagtuyot kung kailan lahat ay umiinom ng maputik na tubig. Kaming tatlo sa pamilya ay magkakasamang nagsalo-salo sa loob ng kuweba sa ilalim ng lupa. Humihigop ng napakainit at malinamnam na sabaw ng isda, at kumakain ng malambot at masarap na laman nito. Halos maiyak kaming lahat sa sobrang sarap. Napakasarap, sobrang sarap talaga, sabi ni nanay habang humihigop. Mamaya, ipagluluto ko rin sila Hong Mei ng isang kaldero. Hahayaan ko munang mawala ang amoy bago ko iakyat. Hindi pwedeng may makaamoy na ibang tao kahit kay Titing. Habang tinitingnan ko ang maitim na tubig ng ilog, iniisip ko kung paano ko pagbabayaran ng pamilya Joe. Sa lahat ng mga utang nila sa amin. Mamaya, linisin natin itong mga isda. Mamamayang gabi, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Sabi ko, habang binibilot ang higaan sa loob ng kwarto. Lumitaw ang mabigat na trapdoor sa ilalim nito. Nakatungko si Luo Wanshan sa tabi ng kama, humihit-hit ng tabako. Nang marinig niya ang sinabi ko, bahagyang nang inag ang kamay niya. Hindi niya namalayan ang abong nahulog sa kanyang paa. Sheng, sigurado ka ba talaga ngayong gabi? Mahigpit ang ronda sa labas. Kapag nahuli tayo, sa panahon ng matinding tagtuyot, ginto ang halaga ng isda. Kapag pinalampas natin ito, babagsak na ang presyo. Pinutol ko ang sasabihin niya. Buo na ang desisyon ko. Una, naglatag ako ng ilang makakapal na trapal sa bunganga ng silong. Para hindi madumihan ng lansa ng isda ang mga kumot. Iyon ang buhay ng pamilya. Kapag kumapit doon ang amoy lupa, siguradong kalahating taon kaming sesermonan ni inay. Magkatulong kami ni itay na hanguin mula sa ilog sa ilalim ng lupa ang mahigit 100 kilong hito. Napakalalaki ng mga isdang ito. Nagwawala sila sa loob ng mga sako. Malakas na lumalagapak sa sahig. Halos maubos ang lakas namin. Para lang may angat ang bawat sakong puno ng isda mula sa makipot na bunganga ng silong. Hinigpitan ni Luo Wanshan ang kanyang sinturon. At tinulungan akong buhatin ang mga isda papunta sa likod bahay. Doon sa lumat kalawanging carrot ilya. Nilatagan muna ng makapal na dayami ang carrot ilya. Ipinatong ang mga isda, saka tinakpan ng maitim at lumang kumot. At sa huli, pinatungan ng ilang bigkis ng panggatong. Kung titingnan mula sa labas, mukha lang itong ordinaryong kargada ng panggatong. Tara na, tayo mag-shortcut tayo. Ako ang humihila sa lubid sa harap, habang si itay naman ang nagtutulak sa likod. Dahan-dahan kaming mag-ama na umalis ng nayon sa gitna ng dilim. Sa ganitong tindi ng tagtuyot, kahit huni ng kuliglig ay wala kang maririnig. Tanging ang alatiit lang ng ehe ng carrot ilya ang maririnig, na masakit sa tainga sa katahimikan ng gabi. Sa daan, naiwasan namin ang dalawang grupo ng mga nagpapatrulyang milisya na may dalang mga flashlight. Hanggang alauna ng madaling araw, narating namin ang isang bodega sa junk shop sa labas ng syudad. Liblib ang lugar na to. Napapaligiran ng mga kinakalawang at sirang estanteng bakal. Umaalingasaw sa hangin ng amoy ng amag at kalawang. Mula sa loob ng damit ko, kinuha ko ang kalahating piraso ng luma at lukot na dyaryo. At sa isang pintong kahoy ay dahan-dahan akong kumatok, 3 mahaba at 2 maikli. Umingit ang pinto at bumukas ng kaunti. Isang lalaking nakasuot ng lumang sombrerong dayami ang sumilip. Siya si Lawang. Sa kanya lumalapit ang mga kantina ng malalaking pabrika sa syudad kapag may kulang sila. Kinuha ni Lawang ang kalahating dyaryo mula sa kamay ko, at itinugma sa kapirasong hawak niya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag, at pabulong na sinabi, "Bakit ngayon lang kayo? Nasaan na yung mga produkto?" Itinaas ko ang lumang kubrekama sa kartilya, at lumitaw ang mga hito na sariwang-sariwa pa. Nanlaki agad ang mga mata ni Lawang. Dinampot niya ang isang tumitimbang ng mga 10 kilo. Pumapalag sa mga kamay niya ang madulas na isda. Grabe, sa panahon ngayon, saan ka nakakuha ng ganito karaming matatabang hito? Sabi niya nang may pagkamangha. Habang nagmamadali kaming inaya papasok sa kaloob-looban ng bodega. Sa panahong ito ng planadong ekonomiya, ang pribadong bentahan ay itinuturing na ilegal na kalakalan. Nakatakip ang mukha ng lahat. Mga mata lang nila ang nakikita. 50 sentimo kada kalahating kilo, walang tawad. Diretso kong sinabi. Sa tabi ko, kinabahan ng gusto si Luo Wanshan habang nakikinig. Noong panahong iyon, ang baboy ay nasa 7 o 80 sentimo lang. Pero binibenta ang isda ng 50 sentimo. Halos press yung langit na yon. Pero ni hindi man lang nag-atubili si Lawang. Sige, kailangan ko tong mga isda, kukunin ko lahat. Sa huli, nang mabilang na. Para sa halos 100 kilong isda, binigyan ako agad ni Lawang ng mahigit 100 piso. Bukod sa pera, pinupuntirya ko na rin yung mga produktong mahirap hanapin sa bodega niya. Kailangan ko ng tela, 2 makapal, isang sakong arena na 50 gin. Bigyan mo na rin ako ng isang tumpok ng industrial coupon. Mabilis na inilabas ni Mang Wang ang mga gamit mula sa likod ng tumpok ng mga lumang dyaryo. Ito ang mga kayamanan niyang naitabi mula sa kung saan saang lugar. Nakatingin si tatay sa napakaputing arena. Halos hindi na niya maalis ang kanyang tingin. Walang tigil sa panginginig ang mga kamay niya. Pagkatapos ng bentahan, iniabot ko ang pera kay tatay. Nagmamadali itong itinago ni tatay sa tahi sa baywang ng pantalon niya.
Baka raw kasi magkapakpak pa at lumipad ang pera. Pauwi na kami, kahit na puno ng mabibigat na gamit ang Carrot Ilya. Mas magaan pa rin ang mga hakbang ni tatay kaysa noong papunta kami. Nagsisimula palang mamuti ang langit. Sa wakas, nakapasok na kami sa bahay. Hindi pa natutulog si Li Shufang. Nakaupo siya sa may pintuan at umiiyak. Nang makita niya kaming dumating, dali-dali niyang isinara ng mahigpit ang pinto. Nakauwi na kayo. Ayos lang ba kayo? Walang naging problema. Namumula sa tuwa ang buong mukha ni Luo Wanshon. Ipinatong niya sa mesa ang yakap-yakap niyang Arena. Asawa ko, magluto ka na. Ngayon, tig-iisang nilagang itlog ang buong pamilya. Tapos, magluto ka rin ng lugaw. Buong araw na yon, hindi namin binuksan ang pinto ng bahay. Tinakpan ni nanay ng mga basahan ang lahat ng siwang sa pinto at bintana. Baka kasi umabot ang amoy sa bahay ng kapitbahay naming si Matandang Yang. Sa kaldero, niluluto ang malaking ulo ng baboy na nabili namin sa black market. Ang bango ng sili at star anise ay kumalat sa buong kaliit-liitang bahay namin. Ang kanin ay inilagay sa mangkok, napakaputi, at sa ibabaw, nakapatong ang matatabang hiwa ng ulo ng baboy. Dahil dito, ang dalawa kong kapatid na babae, sina Luo Hongmei at Luo Hangya, ay halos tumulo na ang laway. Kumain na kayo, huwag kayong maingay, sabi ni Li Shufang habang sinusubuan sila ng karne. Pagulong niyang paalala, hindi pa kami nakakadalawang subo. Narinig na namin mula sa kabilang bahay si Matandang Yang, na nagbubunganga gamit ang kanyang boses lata. Grabe naman, sino kayang nagluluto ng karne sa ganitong oras? Nakakatakam, halos ikamati mo sa gutom. Pagkatapos noon, may biglang pumatok ng mabilis sa pinto. Asawa ni Wanshon, nandyan ka ba? Hihiram sana ako ng baga. Si Matandang Yang yun, nanunubok lang. Kilala ang Matandang yun sa sobrang talas ng mata at pangamoy. Paborito niyang usisain kung may grasya ba sa bahay ng iba. Sinensyasan ko si Mama. Dali-daling itinago ni Li Shufang ang mangkok ng karne sa aparador. Pinunasan ng mantika sa bibig niya. Kaunti lang ang ibinukas niyang siwang sa pinto. Aling Yang, hindi pa po kami nagsisigae. Katunayan, balak pa lang naming magtiyaga sa sabaw ng kalabasa. Saan naman kami kukuha ng baga? Pilit na sumisilip sa loob si Matandang Yang, habang panay ang singhot sa paligid. Pero halos napawi na ni Mama ang amoy kanina pa.